morning po sa inyong lahat, mga minamahal kong kapatid. Bakit nga ba po tayo sumusunod sa ating Panginoon? Why are you here? Sa ating Ebanghelyo ngayong araw na ito, kasama ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang lugar, sa isang misyon, at sumusunod sa kanya ang napakaraming tao. Napakarami niya ring mga followers, no? Alam niyo po, si Jesus ay people-oriented. Mahalaga sa kanya ang mga tao. Ang bawat tao ay importante sa kanya at may lugar sa kanyang puso. At itong mga tao sa nabasang Ebanghelyo ay sumusunod kay Jesus. Hindi lang dahil mayroon silang kailangan, kundi dahil dama nila kay Jesus ang pagmamahal, ang awa, ang presensya. Nino? Ang pagmamahal, ang awa, ang presensya ng Diyos. Si Jesus ay parang magnet na umahatak sa mga tao. Siya ay may karisma. Iba siya kung magsalita, kumilos, at maglingkod. Damang-dama, ramdam na ramdam ang awa at pagmamahal ng Diyos. Gayon din, ang dama niya rin ang bawat isa sa atin. Mga minamahal kong kapatid, maraming tumatangis sa paligid natin dahil sa iba't ibang kadahilanan. Napakarami sa atin mga kakilala na tulad din ng babaeng balo na nangangailangan ng tulong. Halimbawa na lamang sa mga namatayan, tiyak ay hindi madali ang pinagdadaanan, lalo na kung biglaan at marahas ang pamamaraan. Napakahirap din ng buhay, mga minamahal kong kapatid, kung mayroong karamdaman ang isang tao. Dagdag dyan ang pag-aalala sa mga gagastusin at pagpapagamot. Samot-saring nagpapakababa, nagpapakabigat sa kalooban natin sa ating mga kapatid. Ramdam din ni Jesus, mga kapatid, lahat ng ito ay gumagawa siya ng paraan para maibsan na maranasan natin. Hindi siya manhid sa pagdurusa ng tao katulad ng iniisip ng iba. May mga tao kasing nakakapag-isip na tila hindi sila naririnig ng Panginoon, lalong-lalo na kapag tayo ay nagdarasal at hindi ito kaagad maibigay ng ating Panginoon. Siguro dahil sa patong-patong na mga intindihin natin sa buhay. Bilang magkakapatid, malinaw ang nais iparating sa atin ng Ebanghelyo na dapat nagdadamayan din tayo, inahanyayahan tayo ng Diyos na huwag tiisin na walang karamay ang mga kapatid nating naghihirap o nahihirapan o nangangailangan ng tulong. Alalahanin natin na palagi kung paano tayo dinadamayan ng Diyos at bilang pasasalamat, sikapin nating damayan ang iba sa kanilang pinagdadaanan. Magpasalamat din tayo sapagkat napapalibutan din tayo ng maraming mabubuting tao. Maraming taong magaganda ang kalooban. Palagi rin natin silang ipagpasalamat sapagkat sila ay biyaya rin ng Diyos para sa atin. Alam niyo po, mga minamahal kong kapatid, ang buhay natin ay isang paglalakbay na nagiging mas makulay at makabuluhan dahil may kasama tayo.
ka-journey tayo, may kalakbay tayo, and we thank God for the people who loves us, who support us in our doing our mission, and will join us in this journey called life. Amen.